Guys, may natatanaw na malaking pag-asa ang mga fans ng Barangay Ginebra tungkol sa kontrobersyang kinakaharap ngayon ni Justin Brownlee. Kapag nakapag-produce si Brownlee at ang POC ng mga dokumentong magpapatunay na ang mga gamot na nagtataglay ng banned substance ay ginamit para sa rehabilitasyon ni Brownlee mula sa kanyang surgery, ikukonsider ito ng sports governing body upang hindi siya mapatawan ng mabigat na parusa. Ano naman ang plano ng Barangay Ginebra at ni Tim Cone sakaling matuloy ang nakaambang suspension sa Ginebra resident import? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Dinala tayo ni Justin Brownlee buzzers sa Pilipinas. Obvious naman ang dahilan kung bakit malungkot ang mga buzzers na nanalo ang Gilas. Kasi galit ang mga ito sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Barangay Ginebra. Kay Boss Al Francis Chua, kay Coach Tim Cone at kay Justin Brownlee. Kaya gusto nilang talangkain kahit nasa international competition na ang mga ito. Biglang nagsitago ang mga buzzers nang mag-champion ang Gilas Pilipinas. Ayaw nilang marinig ang pangalan ni Coach Tim Cone. Ayaw nilang marinig ang pangalan ni Justin Brownlee kasi nga may talangka sila sa utak. Gusto nilang hilahin pababa ang team ng sariling bansa dahil prominenteng miyembro ng national team ang staff at mga players ng Barangay Ginebra. O ayan, taas ang kamay ng mga tinatamaan. Bakit hindi nyo maihiwalay ang inyong loyalty sa local team na inyong paborito kapag ang mga PBA players ay nasa national team na? Anyways, hindi nga po makamove on ang mga Chinese at heto na ang sumunod nilang pakulo. Bumagsak daw si Justin Brownlee sa anti-doping test. Somehow, para sa mga Chinese, gumaan ng konti ang sakit na ipinaranas sa kanila ni Justin Brownlee sa semi-final match. Panalo na sana sila pero sa huling minuto'y tinagpas ni Brownlee ang kanilang pag-asa. At sino ang makapagsasabi sa pagkatalo nila sa kamay ng Gilas sa semis, posibleng dito nabuo ang plano. Ang planong i-discredit ang Gilas naturalized player. Nagtagumpay ba sila? Medyo. Dahil nagkaroon ng question mark ang halimaw na performance ng Ginebra resident import na 7 taon nang naglalaro sa Pilipinas. At ang iilang buzzers sa Pilipinas na umiiyak pa rin hanggang ngayon sa tagumpay ng Gilas ay biglang sumigla. Matanong ko lang kayo mga buzzers, bakit kayo masaya na napapahamak ang inyong kapwa? Hindi ba kayo nakakaramdam ng hiya sa inyong sarili sa ganyang asal? Na kapwa Pilipino ninyo gusto ninyong matalo? Anyways, lumutang nga po ang balitang ito na nagpasaya sa mga talangka dito sa Pilipinas. Bumagsak si Justin Brownlee sa anti-doping test. Hindi naman enhanced performance drug ang banned substance na nakita sa urine sample ni Justin Brownlee. Pinagdududahan nga ito dahil dumaan ang sample sa China Anti-Doping Authority o CADA, kaya nagpaplano na si Justin Brownlee at ang Philippine Olympic Committee ng request para masuri ang B samples. Kung magpapositive uli ang resulta ng B sample, ito ang malungkot na parte. Posibleng mapatawan ng 2 taong suspension ang Gilas naturalized player. Kapag nangyari ito, unang maaapektuhan ang Barangay Ginebra. Resident import ng Ginking si Brownlee na sa 7 taon niyang paglalaro sa kupunan ni Tim Cone ay 6 na beses na silang nag-champion. Pinaplanong si Justin Brownlee rin ang aayuda sa Gilas Pilipinas na muling maglalaro sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na sisimulan sa buwan ng Pebrero year 2024. Pero ito naman ang magandang balita. Kung magpapositive ulit sa banned substance ang B sample ni Justin Brownlee, aapila ang POC sa CAS o Court of Arbitration for Sport. Nililinaw po ng International Testing Agency na hindi pa final ang kaso at pwede itong iapila sa Court of Arbitration for Sport. Kinokolekta na po ni Justin Brownlee ang lahat ng prescription at mga dokumento sa nagdaan niyang surgery para tanggalin ang bone spurs sa kanyang paa. Kung makapagpuproduce siya ng mga ebidensya na ang banned substance ay nanggaling sa mga ininom niyang gamot dahil sa operasyon sa kanyang paa,
malaki ang mababawas sa suspensyong ipapataw sa kanya. Posibleng maging 1 buwan hanggang 3 buwan na lamang ang suspensyong ipapataw sa Gilas naturalized player. Sa November 5 na mag-o-open ang PBA Season 48. Kung sakaling mapapatawan ng suspension si Justin Brownlee, ano na ang plano ng Barangay Ginebra? Sila pa naman ang defending champion sa Commissioner's Cup. Maglalaro ba silang walang import o kukuha ng kapalit na reinforcement? May mga naglalabasang report na baka raw kuhanin ng Gin King si Andrew Nicholson, ang dating import ng na-disband na Bay Area Dragon. May mga balita rin na baka raw si Terence Jones, ang dating import ng TNT, na noon ay binigyan ni Calvin Abueva ng matinding sampayan sa liig. Puro espekulasyon pa po lamang ang mga ito. Hanggat walang opisyal na pahayag mula sa Ginebra Management, ay wag muna nating paniniwalaan. Sa ngayon, sama-sama tayong umasa na makakakuha si Justin Brownlee ng paborableng desisyon mula sa sports governing body. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Evelyn Ridulosa, Jun Biray, Arlene Lopez, Bilen Canellos, Elsaday Ong, Kathleen Santos, Nini Briones, Alvin Katakutan, Eduardo Galang, at si Jan Sena. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.